Jesus. O kaya naman, wag na natin patagalin pa. Let's shoot that ball. At ayun na nga, tumatalbog na. Ito ay tumigil sa King of Hearts. Kaya naman mga pangga, lista nyo na, screenshot nyo na lahat-lahat na dahil nga naman ang lumabas para sa programang Tell Toby in the Morning ay King of Hearts. Okay? Alright. At syempre, ang Pangga Bingo Plus Panalo, headed sa atin ng Bingo Plus. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Thank you so much, Bing Bing. Same, pero iba. We are number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy, ang hot mama ng Energy, DJ Lindsay. Good morning. Oh, ano? Nangyari sa'yo? Sumakto kasi suminghot ako. Nakakaloka naman. Wow. Sorry na. Sorry. Tamang may sipon eh. Ipapash pa naman sana kita. Ayaw nga namin dahil may sipon ka. Biglang sumabay ang listang diba? karma. Alam ko naman kasi na may sakit ka din. Uy, grabe ka naman. Couple tayo sa pagdating sa ganyan. Hindi ka na. Wait lang ha. Sisinghot lang ulit ako. Okay. Sabay tayo dun. Sumingot din ako. Ay, nakakaloka. Ay, nako. Good morning, DJ Lindsay. Hi! Isa magandang morning, baby Toby. Oy, kamusta ka naman, DJ Lindsay? Ito, okay naman. Yan, kamusta naman ang weekends mo? Balita ko, ikaw ay pumaldo na naman. Hindi naman. Nagtrabaho lang tayo ng malala. Wow. Pero dito ko napatunayan na grabe ang epekto ng puyat. Yan, bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Tulad ng kinikwento ko sa'yo kanina, no? Ipagpatuloy lang natin. Sige, go! Nagkaroon po kasi ako ng event dyan sa isang mall dyan po sa bandang Aurora Boulevard. Ngayon, ang nangyari, edi syempre puyat-puyat dahil breastfeeding mom. Puyat-puyat, yes. Ganyan. Oo, nanay. Oo, so okay naman. The event was going well. Hanggang sa nung magbababay na ako doon sa mga guests. Ano nangyari? Nakalimutan ko yung pangalan ng... Alam mo yung kausap mo lang siya. Tapos nakalimutan ko yung pangalan agad. Oo. Grabe, sabaw na sabaw. Ano ba pangalan ni sir? sir? Jet Neko. Hello! Hello po. Yan. Ayan. Member siya nung Chinito Walkers dyan sa TikTok. Chinito Walkers. Chinito? Yan. Chinito Walkers. And, ba't dapat member ka nga din? Oo nga eh. ba't niyo po ba ako sinasali doon? Chinito rin naman po ako eh. So, di nagbababay na ako. Thank you very much, Doc Nico, Kitty Purry, and ano? Yeah, Neko. Gumanon lang ako, nakakahiya talaga, pero buti na lang, nagtawanan lang kami on stage. Siguro sabaw moments lang talaga yun. At the same time, dahil nga lang yan, sa puyat ka. Puyat talaga, Oo, hirap puyat talaga na puyat. Hindi ka talaga, huy, ano yan backed up by science yan. Wow! Same lang tayo. Sige, agree ako dyan. Nakapagpuyat ka, lutang ka talaga. Oo, minsan talaga hindi ka nakakapag-think ng right eh, no? Diba? At minsan, bubulol-bulol ka rin, di ba? O ikaw, may ganyan ding epekto ang puyat sa iyo, kwento mo naman. Palagi naman akong ganyan eh. Hindi, pero ngayon di ba malala? Oo, mas malala nga kasi nga ngayon hindi na ako nakakatulog kung ano-ano na mga nasasabi ko paminsan-minsan. At saka yung immune system. Oo, yung immune system ko nga since nga ayun na nagka-COVID ako and at the same time puyat na nga lang din naman talaga ako, di ba? Bumaba, ayan, nagkasakit na ako palagi, nakakainis. Ayan, di ba? Ngayon sisinghot-singhot siya, sumubo pa siya. At alam niyo ba kung sino may kasalanan kung bakit ako may sibon at ubo? Hay! Ha? Tigilan mo yan. Totoo naman na. Hindi totoo yan. Apaka-healthy ko eh. Oh, ikaw na nagsabi, hindi ka nakakatulog eh. Nung time na may inalagaan lang naman ako, na napakakit na bata, no? May sipon. May sipon yung bata. Tapos ang nangyari, ako rin, nagkaroon din kinabukasan. Kaya mga matatanda, nagsipon din. Una, di ba? Akala ko, ako lang yung nahawa, no? Pero kinabukasan, nakita ko, no? Sumisinghot din tong isang to. Sumisinghot yung din nanay. Nanay siya.
Siyempre, ang unang mahawa yung nanay. Di ba? It's atay din naman pala. Naglakas loob tuloy akong sabihin sa kanya, ay, may sipon na rin ako. Di ba? Dapat di ko sasabihin yun para maalagaan ko pa yung anak niya eh. Di ba? Kasi hindi pa nun ganun kahalata tayo sa boses ko eh. Ano ka? Sino nagsabi sa'yo? Di ba? Halata ba? Kaya? Gusto mo yung dinideny mo pa? Mas naging halata kasi ngayon. Kasi ngayon talaga, baradong-barado talaga ngayon ilong ko, no? Mahirap. Oo, mahirap talaga magkasakit ngayon, lalong-lalo na, di ba, kapag malamig, no, ang panahon. Tapos ang nangyari, kapag malamig ang panahon, magkakasipon at magkakaubo ka talaga dyan. Oo, yung pagpapalit-palit ng panahon. Yes. At saka, i-add mo pa dyan yung allergy na pwede nating makuha because yun may effect yun yung pagpapalit ng panahon. Yes. Yung maaraw, tas ulan, tas ulan, araw, ganyan. Grabe naman kasi ang ang bilis no ng pagbago ng panahon Shifting, no. yes. At minsan no kapag ikaw ay nasa opisina, ang nangyayari, kunwari nasa isang office ka na merong aircon, di ba? Tapos pupunta ka ng lobby. True. Tapos pag pumunta ka ng lobby, napakainit. Oy, totoo yan. Di ba? Yung paise, nakakadagdag din yan sa sa pagkakaroon mo ng sakit no? True. Kaya alam mo, habang wala pa kayo nararamdaman, dapat mag-vitamins na kayo na mag-vitamins. Yes. And matulog. Tama yun. yan. Talaga. Alam mo, kahit mag-vitamins ka na mag-vitamins, kumain ka ng healthy, kung hindi ka natutulog, wala rin. Wala din. Magkakasakit ka din. No? Diba? Kaya yan yung kahalagahan ng tulog no? Totoo. At minsan dati, no, nung kabataan natin, DJ Lensen, no, maibalik ko lang, ayaw natin matulog. Lalo na sa tanghali. Oo. Pero ngayon gustong-gusto na hinahanap ng katawan natin. Oo, yung mga ayaw mong gawin ng bata kayo, yung gusto mo nang gawin tulad ng kumain ng gulay. Di ba? Matulog sa tanghali. Ngayon yun na yung hinahanap mo. Di ba? Pero ngayong gulay, hindi ko pa rin hinahanap. Hoy, hahanapin mo yan kapag nasa ka na. Kapag medyo tumanda-tanda ka na. Ay, hindi. Ayoko. Kakailanganin mo na. Alam mo ba, makwento ko lang. Ano na naman yun? May kilala ako. Ano? Akala niya healthy siya. Tapos talagang yung mga indulgence niya, pina-follow niya, talagang pinapatulan niya yung mga cravings niya. 'Di ba? Mahilig siya magkape. Tapos mahilig siya kumain ng mga gusto niyang pagkain. Kasi talagang ini-enjoy niya yung life. Nagpa-check up ngayon kasi kailangan para sa trabaho. Pak! Anong lapot ng dugo. Ayun, patay tayo dyan. Lapot. Ibig sabihin, pag malapot ang dugo, tas mataas yung blood pressure, ha? Ano yan, candidate yan sa stroke or ang tawag dito yung biglaang sa puso. Heart attack. Puyat. Okay lang. Ayan yung sinasabi ko po sa inyo. Puyat tayo. Yun yung cardiac arrest. Yun yung kasi hinahanap kong term. At least, I got you. Okay? Yeah, you got me. Hindi, pero totoo yun. Totoo actually, no? Kaya dapat kumain ka ng gulay, uminom tayo ng maraming tubig. Oo. At minsan nga naman talaga, sa mga kinakain natin yan, yun yung dahilan talaga Kaya tayo nagkakaroon ng sakit no? Tsaka iwasan yung pag-inom ng sobrang mga matatapang na inumin. Matatamis. Ay, ganyan. nako. Alam niyo yung mga drinks na yan? Nako, napakadaming napakadaming sugar niyan. Oo. At minsan nga naman, kasi sobrang daming sugar natin na ini-intake, kinikrave na natin yan. Kasi nga, the more you eat and drink sugar, the more na mag-crave yung katawan mo for sugar na naman or other carbs. Yan. Doctor tayo ngayon. Hindi ka magiging doktor. Pero yun, alalay lang tayo sa mga kinakain natin, Lalong-lalo sa mga matataba, matatamis. Ay, nako, day. Sinasabi ko sa inyo, hindi nga namin alam na may thing pala yung, alam mo yun, paglapot ng dugo. Akala namin kapag malapot yung dugo, sige, uminom ka lang ng something. Pero, hindi. Pwede kang maging candidate ng stroke. Minsan, di ba, ang stroke, walang signs yan. Bigla na lang made-deform yung itsura mo, 'di ba? May mga ganyang effect. Hindi ka makakagalaw. Hindi ka makakagalaw. Diba? 'Yun. So, biglaan yan surprise. As in, without knowing it, walang signs, walang symptoms. At bilang nakita ko, yung kung ano man yung nagagawa ng stroke, dahil sa tatay ko and meron pa sa pamilya ko, At ayun, medyo wag niyo nang pangarapin, 'di ba? Kasi napakahirap nga naman talaga. Kumain ka ng gulay. Yun lang. Kakain na nga ako Kumain ka ng gulay. Takot ako. Diba? Yung karne, pwede naman konti-konti. Alam mo, pero minsan, gusto ko mag-samgyup talaga. Ang dali na kasing, alam mo, ang hirap ngayon ng healthy lifestyle kasi tayo ngayon, mahilig na sa masasarap. Oo, sa mga masarap na Diba? Kasi iniisip kasi natin, kapag
kapag sinisipag tayo, nakakagawa tayo ng mga bagay, like for example, sa trabaho, ang dami nating ginawa, iisipin kaagad natin, deserve natin to. Ay, totoo. Deserve natin yung samgyup. Kaya ayun, wala na tayong hinihintay, wala na tayong iniisip na kalusugan natin. True. No? Kumakain kaagad tayo ng samgyup. At hataw pa dito, ha? Hataw pa na sobra-sobra. Uy, masarap din naman kasi talaga yung samgyup, pero in moderation. Yes, hindi diba? yung araw-araw. Oo. Diyos ko po, nung pag inaraw-araw mo na yung samgyup, di ba? Uy, Ang sakit na sa katawan, ang sakit pa sa bulsa. Diba? Tapos hashtag, deserve ko to. I deserve this. Minsan yung kaka-deserve natin, yun yung nagpapaano sa atin eh. No? True. Yan yung delikado eh, yung kaka-deserve natin. Minsan kailangan mong i-embrace yung mga hindi ganun kasarap na pagkain para, alam mo yun, mas humaba yung buhay mo. Tama. Tulad ng kahapon, nagluto yung kapatid ko ng pinakbet. O, yung ampalaya, tinanggal nila. Di kinain ko. Wow, kinain. Hindi kasi mahilig ako sa mapapait. Mahilig ako sa ampalaya, sa black coffee, like ampalaya. Gusto mo pala mapapait. Hindi naman kaya mapait yun. Ay, diba? No! May sipod ka. Bakit? Ito Ako naman eh. So ako, cancer ako dito, virus ako ngayon, gano'n. Yun ang tingin nyo sa akin. Hindi gano'n. Wherein sa anak mo naman ako nahawa. Hindi, wag mo dinadama yung anak ko dito. Totoo naman ah. Hindi. Ay, pero ngayon na gusto kong hawakan anak mo, kaso hindi ko magawa. Hindi nga pwede. Oo, kasi virus nga ako. Nakakainis. Pero yun healthy living dapat tayo. Oo. Hanggat maaari, dapat tubig na lang inumin natin. Uy, totoo yan. Kasi ang tubig talaga, yan talaga pinaka-healthy talaga na inumin natin eh, no? Alam mo ang ginagawa ko tuwing umaga, bilang hindi rin naman ako healthy. Pero, sinatry ko. Gusto mo sinatry? Sinatry? So may chance sa hindi, na hindi mo gawin. Hindi, tinitry ko talaga. Matagal na panahon na. Ang practice ko is, umiinom ako ng tubig right after waking up in the morning. Kasi yun yung kailangan mong ipang-jump start sa systems mo. Ay, dapat. Diba? Ang tagal mo natulog. So, dehydrated ka. Pag gising mo, dapat mag-hydrate ka with water. Hindi kape agad. At hindi Coke. Hoy! Wala ka sa buhay. Hindi mo soft drinks. Ay, bahala ka sa buhay I'm so mo. sorry. Bahala ka sa buhay mo. Basta yun, wag yung yung carbonated na. Water sa umaga. Yan. Tubig na lang, yun na lang. Tapos kung ano man, after mo uminom ng tubig, saka ka uminom ng mga paborito mong drinks. Yan, So, kunwari wala akong nasabi, ha? tigilan natin ito, tubig. Medyo sabaw nga tayo ngayon, eh. Tigil mo na ito. Ay, Wag naman ganyan. Wag mong tapusin ang streak ko. Gusto ko lang pong linawin na ang mga sinasabi po ni Toby does not reflect that ay, of hindi. the station. Tandem tayo. Sama ka sa IR, oy. Nakakaloka. Pero yun na nga, dapat, no? Alam mo ito, na-realize ko lang din, no? Since ngayon nga, medyo ramdam ko na rin na malakas nga yung hilig ko kapag natutulog, no? Magtubig ka na magtubig, yun promise. Nga, ang nangyayari kasi, no? At huwag malamig, ha? Kapag kagising ko, talagang ang tuyo-tuyo ng lalamunan ko. Water. Oo, yun nga. Kaya kailangan nga talaga ng tubig, no? Oo. Hinahanap ng lalamunan ko, tubig. Kailangan. Alam mo yung malaking lalagyan ko doon ng tubig, yung Shining Shimmering Splendid. Oo nga eh. Tapos with spikes. With spikes, totoo. Ang ginag-goal ko is makatatlong ganun ako bago ako umalis ng opisina. Dami. Hindi kasi parang yun na yung pinaka-therapy mo sa sarili mo. Kasi mahilig din ako sa kape, pero black na kape naman iniinom ko. Yan, black coffee. Tsaka, syempre kapag may stocks, MX3! Wow, MX3, maganda. Baka naman po. Why not? Coconut. Baka naman po. Hi po, MX3. What if? Ang kapal ng mukha, humirit ng stocks. Ay nako, DJ Lindsay, napakadami natin na pag-usapan na tungkol sa healthy living. No? Pero ito pa isa, ang talagang naman kailangan din ng katawan natin. Ano yun? Yung mag-exercise. Mag-exercise. Walking, jogging. Ay naku, nauuso ngayon yan, DJ Lindsay. Nauuso ngayon yan sa mga kabataan. Usually, mga millennials, mga Gen Z, nag-jogging na ngayon, which is good, no? Oo. Kasi ang daming, usually, yung mga gamer, no, na talagang naglalaro lang, talaga nasa kwarto, no, tumatayo na. At nagja-jogging na sila. In fairness. Meron pa nga silang mga club eh. Totoo. Club na kung saan merong isang streamer kasi na tinatawag na doon na Gamers Run Club. Ganon, basta ganon. Club yun. At yung usually na mga naglalaro, no, ngayon tumatakbo na. Oo. Yan naman
ginagawa, sorry na ha, si Paolo Avellino. O yun. Gamer siya, as in sabi niya, 16 hours. Di ko alam kung OA lang ha, pero 16 hours siya nag-stream. Tapos, yun, ang ginagawa nila ni Kim, hi! So, alam nyo na kung ano yung pinapollow ko ni Kim Chu is nagra-run talaga sila, or nagbabike sila, nagiging active sila. So, yun. Daming ganun na ngayon eh. Si Alden, gamer din yan. Pero talaga ba? Oo, gamer yun. Namimigay pa nga yun dati ng tab eh. Wow! Nag-stream yun. Nung pandemic, no? Oo. Nag-i-stream yun, namimigay ng tablet. Para lang may pang-gaming. Oo, para lang sa mga viewers niya. Diba? Ako, nanonood ako. Gusto ko manalo eh. Share din ako. Siyempre, tab din yun eh. Ayun, no? Ngayon, tumatakbo na rin. Nagbabike na rin si nagbabike na rin Alden. siya. Oo, and lately nga naman daw eh, nasira daw yung bike niya. Nasira? Oo. Oo, nasira, dun sa airline. Oo. Tapos So, yun. there. Ang mahal pala ng bike nun. Oo nga. Parang milyon yata. Oo, grabe yung presyo. Speaking of, gusto ko rin mag-walking eh. Ba't di mo magawa? Hello! I'm a Sa breastfeeding. Pero hindi, parang kailangan nga din talaga. Oo. Yun nga lang, hindi ko alam kung paano, but i-goal natin. Pero, at the same time, pwede mo siyang gawin sa umaga. Diba, minsan pinapaarawan mo siya. Minsan. Oo, minsan. Wag mo na, pag pinapaarawan mo, ayan, mag-walking ka. Oo nga, tama. Di ba kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Wow. Yan tayo eh, no? Paano puyat-puyat nga, late na nakatutulog. Nakatutulog, tapos late na rin nagigising. Puyat. Puyat, no? Kasi nga, I'm a breastfeeding mom. Di ba? Dahilan na naman. Hindi naman. Dahilan over dahilan. Pero paano? Sige ito, i-explain ko. Sa umaga, anong oras ako nagigising? 4:30. Tapos magpe-prepare ako sa akin kay baby. Tapos magbo-board tayo, so hanggang 11. Tapos afternoon, may work pa din ako. So pag-alis ng energy, may work pa ako. Oo na, sige na, tama pag-uwi ng bahay, magpapahinga. Okay, sige, tama na. Sige gabi, tutulog. Grabe. Sige na. Siguro kapag lumaki na si baby. Fix na yung schedule mo. Pero ako naman, ang gusto ko naman, by September 1 talaga, since wala na akong ibang trabaho, free na ako. Ikaw ang dami mong oras. Ayun na nga, ang dami ko ng oras and i-google ko yan sa health ko naman. Kasi pansin ko na talaga ngayon. Mag-walking ka. Iba na yung katawan ko talaga. Mag-walking. Mababa na nga immune system ko, and at the same time, yung fats ko dito sa tiyan ko, nakikita ko na eh. Okay lang yan. Okay lang, oo. Pero at the same time, hindi siya healthy. Sa bagay, hindi siya healthy yung ganun. Kaya ayun, kailangan health is number one priority of our lives. Wow. Bastos. Pakituwid na lang eh. Bastos? Di man lang ako sinabayan sa Ayoko. Ba't yung sasabayan? Bastos? No. I hate it. Charot. Anyway, mga pangga, susunod na, napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo at nakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kung hindi si Baby Toby. At syempre, pangga, si Baby Toby ay pwedeng mong stalk at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang, Baby Toby 1067. Okay? Alright. So for our next song, para sa mga pangga natin dyan na medyo emo hanggang ngayon, here's a song from Paramore titled The Only Exception. Dito lang yan sa estasyong Same, pero iba. We are number 1, 06.7 Energy FM, pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo